Solen ay nagmahal kay Renzo sa loob ng 5 taon, isang pagmamahal na malalim, tahimik ngunit matatag na nakaukit sa kanyang puso tulad ng isang alaala na hindi kailanman maglalaho. Pinangarap niya noon ang isang araw na sabay silang maglalakad sa simbahan, kung saan ang mainit na sikat ng araw ay tumatama sa kanyang buhok, kung saan ang halakak ng mga bata ay umaalingaw-ngaw sa buong bahay na puno ng kaligayahan. Sa tuwing naisip niya ang hinaharap na iyon, tumatalon ang kanyang puso sa tuwa, isang matamis na pagnanasa para sa pamilya na matagal na niyang pinangarap. Ngunit ang pag-ibig ay hindi laging kasing perpekto ng mga panaginip. Si Renzo, isang mahusay na obstetrician sa Makati Medical Center, ay isang kalmado at responsable na lalaki. Ngunit tila ang kanyang puso ay inilalaan sa mga night shift, sa tunog ng ventilator sa mga silid ng pasyente, sa mga emergency call na nagpuputol sa payapang tulog ng lahat. At si Solen, siya ay isang tahimik na anino sa likod ng kanyang kinang, palaging nagmamasid ng hindi napapansin, nagsusumikap magmahal at tanggapin ang lahat. Sa simula, bulag si Solen sa pag-ibig. Tinanggap niya ang lahat ng distansya, ang mga gabing wala si Renzo, ang mga hapunan na mag-isa. Ang pag-ibig ang nagtutulak sa kanya tiisin at magsakripisyo ng hindi humihingi ng kapalit. Ngunit sa paglipas ng panahon, sa walang habas na ritmo nito, ang mga sakripisyo ay naging tahimik na sugat at unti-unting naging isang nakakakulong na hawla ang matamis na pag-ibig kung saan ang kanyang puso ay nakatali ng kalungkutan. Mayroon pa bang lugar para sa akin sa puso mo? Tahimik niyang tanong, puno ng pagnanasa, ngunit may kaunting pagkadismaya. Tuwing bumabalik siya mula sa mahabang shift, sinalubong siya ni Solen ng mga matang puno ng pag-asa, ngunit hindi maitago ang galit at pagkadismaya. Pagod at nababahala, inilalabas niya ang kanyang damdamin. Mga tanong, mga sisi, mga luha na hindi na nahadlangan. Tumingin si Renzo sa kanya, tahimik, pagod sa walang katapusang trabaho. Alam niya na hindi karaniwan ang pagmamahalang ito, ngunit nahuhulog din siya sa umiikot na obligasyon at responsibilidad sa mga pasyente. Si Solen, sa kanyang galit at kalungkutan, ay tila nais buwagin ang dinakikitang pader sa pagitan nila. Nais niyang makita siya ni Renzo. Nais niyang maunawaan na siya rin ay may puso, may mga pangarap, may pagnanais na mahalin at alagaan. Sa loob ng 5 taon, ang kanilang pag-ibig ay isang serye ng matamis at masakit na sandali. Mga sandali na pinaniwalaan ni Solen na sabay nilang malalagpasan. Ngunit ngayon, malinaw na ang hamon. May puwang pa ba sa puso ni Renzo para sa kanya? O ang pag-ibig na ito ay mananatiling isang panaginip na siya lamang ang humahawak? Lumilipas ang panahon, napagtanto ni Solen na minsan, ang pag-ibig ay hindi sapat upang pagtibayin ang agwat sa pagitan ng dalawang tao. Si Renzo ay patuloy naging masigasig na doktor, abala sa mga duty, sa tunog ng ventilator sa emergency room at sa mga tawag sa emerhensya na nagpapagising sa lahat sa gitna ng gabi. Kahit gaano siya kamahal ni Solen, naramdaman pa rin niya ang pag-iisa, parang isang anino na nakatayo sa tabi ng taong minamahal niya. Ang mga gabing kumakain ng mag-isa, ang mga araw ng paghihintay na walang mensahe, ang mga beses na tumawag siya, ngunit mabilis lang ang sagot ni Renzo. Unti-unti itong nagbunga ng walang pangalang kirot sa kanyang puso. Sa loob ni Solen, ang matamis na pag-ibig ay naging mabigat na alalahanin, isang malalim na kalungkutan na walang makapagsalo. Isang araw, nang bumalik si Renzo sa bahay matapos ang mahabang duty, hindi na nakayanan ni Solen. Tinuligsa niya ito nang nangiinig ang boses ngunit puno ng determinasyon. Naisip mo ba ako kahit minsan? Naisip mo ba ang mga gabing nag-iisa akong naghihintay sa iyo? Ang mga hapunang tahimik kong kinakain? Ang kanyang boses ay puno ng pagkadismaya, sama ng loob, at sakit ng mga taong lihim na sakripisyo. Tumingin si Renzo sa kanya, pagod, ang mga mata niya ay puno ng tensyon mula sa walang tigil na mga gabing duty. Ipinaliwanag niya, may malamig at mabigat na boses. Alam mo naman na hindi normal ang trabaho ko. Hindi ko pwedeng iwan ang mga pasyente para lang makauwi sa iyo. Laging trabaho. Ngunit hindi tinanggap ni Solen ang paliwanag. Gusto niya makita siya ni Renzo, makita ang kanyang damdamin at kalungkutan na tiniis niya. Sumigaw siya sa galit. Naisip mo ba ako kahit isang segundo lang? Kahit isang segundo, naintindihan mo ba ang nararamdaman ko? Parang mga matutulis na punyal ang mga salitang iyon sa puso ni Renzo. Tahimik siya. Alam niyang tama ang sinasabi ni Solen, ngunit nakulong sa pagitan ng pagmamahal niya sa kanya at sa mabigat na responsibilidad sa trabaho. Ang kanyang katahimikan ay lalong nagpataas ng galit ni Solen.
At sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman niyang hindi na niya kaya pang tiisin. Ang agwat sa pagitan nila ay hindi lamang pisikal, kundi pati na rin sa puso, damdamin, at sa mga sakripisyong hindi nasusuklian. Sa galit, binitiwan ni Solen ang salitang alam niyang magbabago ng lahat. Kung hindi mo kayang mahalin ako ng buo, huwag mo na akong mahalin. Huwag mo nang saktan ang puso ko. At sa mga salitang iyon, ang pag-ibig na tila walang hanggan ay naging marupok, nakatayo sa gilid ng pagbagsak. Matapos ang maraming pagtatalo at mahabang gabing puno ng luha, napagtanto ni Solen na ang pag-ibig na nag-iisa lamang ang hindi sapat upang panatilihin ang isang relasyon. Matagal siyang nagtiyaga sa loob ng 5 taon. Isinakripisyo ang lahat para kay Renzo. Ngunit ngayon, pagod na ang kanyang puso. Nais niya ng isang pamilya, isang mapagmahal na asawa, at isang anak, mga bagay na hindi pa handang ibigay ni Renzo. Sa silid kung saan dati nilang pinagsaluhan ang mga mainit na sandali, nakatayo si Solen sa harap ni Renzo na may namugto niyang mga mata. Tumingin siya ng diretso sa kanya, nanginginig ngunit matatagang tinig. Renzo, hindi mo kayang ibigay sa akin ang kailangan ko. Hindi ka pa handa para sa kaligayahang pinangarap natin. Kung mahal pa natin ang isa't isa, dapat tayong huminto para pareho tayong makahanap ng sariling kaligayahan. Tahimik si Renzo, pagod mula sa mahahabang shift, ngunit may kumislap sa kanyang mga mata ng panghihinayang. Nais niyang humawak, magpaliwanag, panatilihin si Solen sa kanyang tabi, ngunit pinutol ng trabaho at responsibilidad ang kanyang lakas at pasensya. Kung nais mong umalis, umalis ka. Karapat-dapat kang maging masaya, sabi niya. Malalim ngunit puno ng damdamin. Nararamdaman ni Solen ang sakit sa mga mata ni Renzo, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-aatubili. Huminga siya ng malalim, pinipilit pigilan ang natitirang luha, at iniwan ang silid na dati kanilang tahanan. Dala niya ang kalungkutan, ang matatamis at masakit na alaala, at ang determinasyon na magpatuloy mag-isa. Sa labas ng pinto, yumuko si Solen upang kunin ang kanyang maleta, simbolo ng tiyak na desisyon. Hindi siya lumingon. 5 taon ng pag-ibig, kasamang lahat ng tamis at pait, ay naging alaala na lamang. Masakit ang kanyang puso, ngunit sa gitna ng sakit, natagpuan niya ang lakas upang magpatuloy, upang harapin ang buhay sa hinaharap, isang buhay na siya mismo ang magtatayo. Umalis si Solen, iniwan si Renzo na nakatayo ng tahimik, harapin ang puwang na iniwan niya. Walang pangako, walang pagpilit, tanging panghihinayang at pakiramdam ng pagkawala, tanda ng pagtatapos ng isang pag-ibig na akalay magpakailanman. Lumipas ang 6 na buwan mula nang iwan ni Solen si Renzo. Patuloy niyang sinubukang buuin muli ang kanyang puso at subukang kalimutan ang lalaking minsang minahal niya ng buong puso. Bawat araw ay isang laban sa alaala, sa pananabik at sa puwang na iniwan niya. Natutunan niyang ngumiti sa harap ng iba, natutunang tiisin ang mahabang araw na mag-isa, at nagsimulang isipin na marahil ang paglimot kay Renzo ang tanging paraan para magpatuloy siya sa buhay. Ngunit hindi pinahintulutan ng tadhana ang kanyang katahimikan. Isang umaga, sa tahimik na silid niya, hawak ni Solen ang isang pregnancy test. Pabilis ang tibok ng puso niya nang makita ang 2 malinaw na pulang linya. Buntis siya, anak ni Renzo. Para bang huminto ang tibok ng puso niya. Ang pagkabigla, pag-aalala at takot ay bumalot sa kanyang isipan. Bumalik ang lahat ng alaala kay Renzo sa 5 taong pagmamahalan at sa mga pangarap ng masayang pamilya. Tumigil siya sa pagkilos, nakatitig sa kawalan, kamay na nakapatong sa tiyan, ramdam ang buhay na unti-unting nabubuo sa kanyang katawan. Nagtanong siya sa sarili, kakayanin ba niyang palakihin ang bata ng mag-isa? Malalaman kaya ni Renzo at aalagan ba niya ang anak? Naalala niya ang bawat salita, bawat pagkakataong naging abala si Renzo sa trabaho at muling sumiklab ang takot. Ngunit kasabay ng takot ay ang walang kondisyong pagmamahal para sa hindi pa isinisilang na anak. Isang pagmamahal na nagpasiya sa kanya na protektahan at alagaan ang bata, anuman ang mangyari. Alam ni Solen na mula sa sandaling ito, magbabago ang kanyang buhay magpakailanman. Hindi na siya ang babaeng palaging nasa likod ni Renzo. Papasok siya sa paglalakbay bilang isang ina, isang paglalakbay na puno ng pagsubok, at kadalasan ay mag-isa. Ngunit sa kanyang puso, umusbong ang matibay na determinasyon. Gagawin niya ang lahat upang protektahan ang bata, upang maramdaman nito ang pagmamahal at pag-aalaga, kahit paharapin ang kalungkutan at sakit. Nasa kamay pa rin ni Solen ang pregnancy test, at ang sinag ng umaga ay sumisilip sa bintana, nagliliwanag sa tahimik na luha na dumadaloy sa kanyang pisngi.
Ang dalawang pulang linya ay hindi lamang senyales ng buhay, kundi tanda rin ng bagong paglalakbay, isang bagong kabanata sa kanyang buhay, puno ng hamon, ngunit puno rin ng pag-asa. Dala ang isang bagong buhay sa kanyang sinapupunan, hinarap ni Solen ang mga araw na puno ng hamon. Sa simula, sinikap niyang ipagpatuloy ang trabaho at mabuhay na parang walang nangyaring pagbabago, ngunit nagsimulang magrebelde ang kanyang katawan. Ang mga pagduduwal, pananakit ng ulo at matinding pagkagod araw-araw ay labis na nagpapahina sa kanya. Kinaharap ni Solen ang lahat ng mag-isa. Walang kaagapay sa oras ng sakit, walang kamay na mahawakan upang maibahagi ang mga pangamba at takot. Tinitingnan niya ang ibang mga buntis na inaalagaan ng kanilang mga asawa at sa dami ng inggit at lungkot, unti-unting bumagsak ang kanyang puso. Ngunit hindi niya pinayagang matumba. Ngumiti siya, pilit na itinaas ang sarili, pinapakalma ang loob na dapat siyang maging matatag para sa sanggol sa kanyang sinapupunan, para sa kinabukasan nilang dalawa. Ang bawat prenatal checkup ay naging tahimik na pag-uusap sa pagitan niya at ng doktor. Kapag tinatanong tungkol sa ama ng bata, pilit siyang ngumiti at hindi isiniwalat ang katotohanan. Minsan, tahimik niyang inilalagay ang kamay sa tiyan, pinapakinggan ang tibok ng puso ng bata para makahanap ng kaunting aliw sa gitna ng mga pangamba. Bawat gabi ay isang laban para sa kanya. Pananakit ng likod, pananakit mula sa tiyan, pagod, at pabago-bagong damdamin ang nagpapahirap sa kanya na makatulog. Tanging ang pagyakap sa sarili at pilit na pagtagumpayan ang natitira. Minsan, tahimik na nahuhulog ang luha, ngunit alam niya na kailangan niyang magpatuloy, maging matatag. Sa mga sandaling iyon ng kalungkutan, napagtanto ni Solen ang nakatagong lakas sa kanyang loob. Ang lakas ng isang ina, ang lakas upang protektahan at mahalin ang sanggol na hindi pa ipinapanganak. Kahit na ang sakit at kalungkutan ay nagpapahina sa kanya, nanatili siyang matatag. Gagawin niya ang lahat para maging ligtas ang bata, maramdaman ang pagmamahal, at malaman na palaging nariyan ang ina. At sa gitna ng mga kahirapang iyon, unti-unti niyang naunawaan na ang pag-ibig ay hindi lamang para sa iba, kundi pati na rin sa sarili, ang paraan ng pagmamahal sa sarili, ang paraan ng pagharap sa sakit upang handa ang isang munting buhay na pumasok sa mundo na puno ng pagmamahal. Dumating ang araw ng panganganak ni Solen na parang bigla ang bagyo. Dumating ang matinding sakit ng labor. Bawat hampas nito ay nagpapabigat sa kanyang paghinga. Hawak ng mahigpit ang gilid ng upuan at nanginginig ang buong katawan sa kirot. Wala ni isang kasama upang magbigay aliw. Walang kamay na humahawak. Si Solen ay kailangang harapin ng mag-isa ang bawat contraction, bawat mabilis na tibok ng puso na puno ng pangamba at takot. Tinawag niya ang taxi at mag-isa siyang pumunta sa ospital, kinakamot ang labi upang pigilan ang mga sigaw ng sakit. Bawat hakbang ay isang hamon. Bawat kirot ay paalala ng mabigat na responsibilidad na kailangan niyang pasanin ng mag-isa. Sa sandaling iyon, lubos niyang naramdaman ang sukdulang kalungkutan ng isang ina na hindi kailanman inihanda ang sarili sa panganganak. Pagpasok niya sa delivery room, inihanda ng mga nurse at doktor ang lahat. Ngunit si Solen ay kailangang tiisin ang karamihan ng sakit sa katahimikan. Inilagay niya ang kamay sa tiyan, ramdam ang mga sipa at ang buhay na unti-unting nabubuo sa loob, puspos ng matinding pagmamahal, ngunit kasabay nito ang takot. Kaya ba niyang protektahan ang anak, malampasan ang sakit na ito? Samantala, si Renzo, ang ama ng bata, ay naabisuhan. Nagulantang ang puso niya habang iniisip ang babaeng minsang minahal niya na nagdurusa ng mag-isa. Nagmadali siya papuntang ospital, ngunit mabagal ang mga hakbang, puso'y balisa sa halo ng pagsisisi at pag-aalala. Sa matinding kirot, tanging bawat hinga, bawat contraction, at ang tahimik na pangakong nasa puso niya ang nakatuon ni Solen. Hindi niya hahayaang may mangyari sa bata. Nang marinig ang unang iyak, bumalot ang kakaibang damdamin sa buong silid. Isinilang ang sanggol, maliit, mapula, at ganap na buhay. Niyakap ni Solen ang anak sa kanyang mga bisig, mga matang luhaan ngunit puno ng pagmamahal. Pumasok si Renzo, tiningnan ang anak, tiningnan si Solen, puso'y balisa. Napansin niya ang bawat maliit na detalye sa mukha ng bata, pagkakahawig sa kanya, mga mata, mga kamay, at bumalot ang pagsisisi. Gusto niyang lumapit sa kanila, hawakan ang kamay, gawin ang lahat upang bumawi sa mga nakalipas na taon, ngunit nanatiling may distansya si Solen, determinado na protektahan ang anak mula sa sakit ng nakaraan. Natapos ang araw ng panganganak, ngunit nanatiling malinaw ang sakit, kalungkutan at ang walang kondisyong pagmamahal ni Solen sa anak.
Alam niya na puno ng hamon ang paglalakbay sa hinaharap, ngunit sa kanyang mga bisig, natagpuan ng bata ang kaligtasan at natagpuan niya ang lakas, pag-asa at pagmamahal ng isang ina. Pagkatapos manganak, bumalik si Solen sa bahay kasama ang sanggol sa kanyang mga bisig, ngunit ang kanyang puso ay patuloy na puno ng kalungkutan. Bawat hakbang, bawat gabing gising dahil sa iyak ng bata, ay kailangang pagtagumpayan niya ng mag-isa. Ang mga unang sandali bilang ina ay walang kamay na tumutulong, walang mga salita ng aliw, tanging walang kondisyong pagmamahal at mabigat na responsibilidad ang naroon. Hindi na kayang manahimik pa si Renzo. Nang malaman niyang nanganak na si Solen, dali-dali siyang pumunta, puso'y bumibilis ang tibok at mga mata ay puno ng pagsisisi. Nang unang makita ang bata, anak niya, sa mga bisig ni Solen, bumuhos ang matinding damdamin, panghihinayang, pagmamahal at determinasyon na itama ang pagkakamali. Ngunit pagpasok niya sa silid, sinalubong siya ng matatag na pader ng desisyon ni Solen. Tumingin si Solen sa kanya na may halong tensyon at pag-iingat. Sobrang pagod na siya sa mga pangakong hindi natutupad. Renzo, huwag mong isipin na dahil anak mo ito, may karapatan ka na pumasok sa buhay namin kahit kailan mo gusto, sabi niya. Nanginginig ngunit matatag ang tinig. Kaya kong gawin ang lahat para sa anak, pero hindi ibig sabihin na bibigyan kita ng pagkakataong saktan kami muli. Tahimik si Renzo, naramdaman ang bawat salita, bawat damdamin sa mga mata ni Solen. Alam niyang hindi sapat ang salita lamang upang bayaran ang mga nawalang taon. Kailangan niyang kumilos, patunayan na kayang maging isang mapagmahal na ama at isang responsibleng lalaki. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nakisali si Renzo sa buhay ng bata ng may pagtitiyaga. Natutunan niyang magbuhos ng gatas, magpalit ng lampin at gising sa gabi kapag umiiyak ang anak. Bawat kilos ay nagmumula sa pagmamahal at malalim na pagsisisi. Ngunit nanatiling may distansya si Solen. Pinagmamasdan niya may pag-iingat, ngunit unti-unti niyang napapansin ang pagbabago sa kanya. Hakbang-hakbang, ang presensya ni Renzo ay naging normal sa buhay ng mag-ina. Ang mga maalalahaning kilos, mga banayad na paalala, at ang kanyang pagtitiyaga ay nagsimulang palambutin ang puso ni Solen. Napagtanto niya, kahit na may sakit at sugat pa rin, hindi na lamang trabaho at lamig ang mundo ni Renzo tulad ng dati. Nagtatapos ang kabanatang ito sa larawan ni Solen na tinitingnan ng anak at si Renzo mula sa malayo. May kaunting pag-iingat pa rin ang puso. Ngunit nagsisimulang bumukas ang isang maliit na pinto ng tiwala. Marahil, sa pagdaan ng panahon at pagsisikap, may babalik nila ang nawalang kaligayahan. At ang bata ay lalaki sa isang buhay na puno ng pagmamahal mula sa kanilang dalawa. Lumipas ang panahon, unti-unting naging matibay ang ugnayan ni Solen at Renzo. Ang mga pagsubok, luha at distansya ay napalitan ng pag-unawa, pagtitiwala at tunay na pagmamahal. Hindi na lamang trabaho ang iniisip ni Renzo, naging isang mapagmahal na ama at maasahang kapareha siya. Natutunan din ni Solen na bitawan ang alinlangan at buksan ang puso para tanggapin ang pagmamahal at pag-aalaga mula sa kanya. Isang maaraw na hapon, sa gitna ng magandang hardin, lumuhod si Renzo sa harap ni Solen. Iniabot ang singsing at ngumiti ng mainit. Solen, sa lahat ng oras na lumipas, natutunan ko ang halaga ng pagmamahal, pamilya at responsibilidad. Ikaw at ang anak ang lahat para sa akin. Sasalihin mo ba akong maging asawa upang sabay nating itayo ang isang masayang pamilya? Si Solen, na may luha sa mga mata, ay ngumiti ng maliwanag. Pusong-puno ng kagalakan, kaligayahan at pasasalamat. Alam mo Renzo, tunay kang nagbago. At handa na rin akong magpatuloy kasama ka. Sumasang-ayon ako. Ang kasal ay ginanap sa isang lugar na puno ng sikat ng araw at sariwang bulaklak, kung saan ang pamilya at mga kaibigan ay nasaksihan ng sandali na sila ay naging mag-asawa. Wala nang sama ng loob, wala nang pagdududa. Tanging ganap na kaligayahan, bunga ng pagmamahal, pagtitiyaga at pag-asa. Sa mga bisig ni Renzo, naramdaman ni Solen ang init, kapanatagan at kaligayahan. Ang bata, maliit na saksi ng pagmamahal, ay tumingala at ngumiti sa mga bisig ng kanyang mga magulang. Ito ang sandaling ganap. Isang pamilya ang nabuo, isang pagmamahal ang nailigtas, at isang hinaharap na puno ng ligaya ang naghihintay. Nagtatapos ang kwento hindi lamang sa kasal, kundi sa malalim na mensahe. Ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang pangako sa simula, kundi pagtitiyaga, pagpapatawad, at pagsisikap na paghilumin ang mga sugat. Natagpuan ni Solen at Renzo ang tunay na kaligayahan. Hindi perpekto, ngunit ganap at mananatiling matibay magpakailanman.